Kung kayo po ay bibili ng basketball, magkano po kaya? Mga 500 pesos. Pero kung yung bolang yon ay hinawakan po at ginamit nilaro ni LeBron James, magkano na po kaya yung basketball? Aabot po sa $500 million. Magkano po kaya ang tennis racket? Mura lang po. Makakabili po kayo ng 1,000 pesos pang tennis. Pero kung yung tennis racket na yon, hinawakan po ni Serena Williams, yung pong champion sa tennis, sa tingin niyo po magkano aabot yung pong tennis racket na yon? Magkakaroon po ito ng halaga ng $94 million. Kung kayo po ay bibili ng billiard stick, magkano po kaya? Tinignan ko po online, 1,300 pesos. Pero pag ginamit po ito ng batikan na manlalaro, ang ating pride, si Efren Bata Reyes, alam niyo po kung magkano na yung billiard stick na yon? Aabot na po siya ng $600,000. Magkano po kaya ang boxing gloves? 2,500 pesos lang po. Pero pag sinuot na po ng pambansang kamao, ang ating ding pride, ang champion, si Manny Pacquiao, magkano na po kaya yung mga boxing gloves? Umaabot na po ng $500 million. Ano pong ibig sabihin? Tingnan niyo po mga kapatid. Yung mga gamit na yon, nung umpisa, ang mumura, walang halaga. Pero sa tamang kamay, naging napakahalaga. Mababasa niyo po sa Biblia. Tingnan niyo po sa banal na kasulatan. Isaiah chapter 64 verse 8, it says, "But now, O Lord, you are our Father. We are clay, and you are the potter. We are all the work of your hand." Ang putik, kung hindi hahawakan ng Diyos, putik lamang yan. Dumi, walang halaga, hindi pinapansin. Pero sa kamay ng Diyos, tingnan niyo kung anong nagawa niya sa putik. Naging kasangkapan ito ng milagro. Nagkaroon ito ng buhay. Naging napakahalaga nito. Naging muka ng kanyang pagpapala. Ganyan po ang ating buhay. Ang buhay ng tao, wala talagang halaga kung mag-isa. Pero sa kamay ng Diyos, nagiging napakahalaga niya. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang buhay na ito, hindi naman tungkol sa iyo. Ang buhay na ito ay tungkol sa Diyos. Na pag hinawakan ka niya, dyan pa lang yan magkakaroon ng buhay. Dyan pa lang yan ikilos. Dyan pa lang yan gaganda. Kaya nga po, hindi ko alam kung napansin niya yon. Habang tayo'y lumalayo sa Diyos, doon nagiging mas malungkot ang ating buhay. Habang lumalayo tayo sa Diyos, doon nagkakagulo-gulo ang ating buhay. Habang lumalayo tayo sa Diyos, doon tayo naliligaw, nalilito, nawawala at nagwawala. Alam ng Diyos ang problema mo. Alam ng Diyos ang kahinaan mo. Alam ng Diyos ang pagkukulang mo. Pero ang sagot sa problema mo, nasa kamay mo. Nasa kamay ng Diyos. Amen? Ang kahinaan mo, lalakas lang yan sa kamay ng Diyos. Amen? Ang pagkukulang mo, mapupuno sa kamay ng Diyos. Tandaan po natin, kung wala ang Diyos, wala tayong kapangyarihan. Without God, we do not have any power, we do not have any life, we do not have any direction. Pero pag hinawakan ka na ng Diyos, diyan ka magkakaroon ng lakas. Diyan magkakaroon ng makabuluhang tadhana. Diyan magkakaroon ng makabuluhang direksyon ng iyong buhay. Yan po ang sinasabi ng ating ebanghelyo. Ang mga nananampalataya sa Diyos ay makakagawa ng himala. At ano ang ibig sabihin ng pananampalataya? Nung panahon ni Jesus, naiintindihan po nila ang salitang belief, trust. Pag sinabi mong naniniwala ka sa isang tao, buong buhay mo, nilalagay mo sa kanyang kamay. You are giving the entirety of your being to that person that you trust and you believe. Yun yung ibig sabihin ng pananampalataya. Pinapaubaya natin lahat-lahat sa Diyos.
Tingnan niyo po ang mga kahindik-hindik, ang mga kababalaghan, ang mga milagro na pwedeng magawa ng isang taong naniniwala sa Diyos. Nakakapagpaalis siya ng masamang espiritu. Nakakapagpagaling siya ng may sakit. Nakakapagsalita siya ng ibang wika at hindi siya mapapahamak. Kaya nga, magandang palatandaan yan. Pag ikaw ay napupuno ng masamang espiritu sa iyong isip, sa iyong puso, anong ibig sabihin? Mahina ang iyong pananampalataya. Pag hindi ka nilulubayan ng sakit, ibig sabihin, mahina ang iyong pananampalataya. Napakapangit at napakasama ng lumalabas sa iyong bibig. Ibig sabihin, kulang ka sa paniniwala sa Diyos. Pag merong masama na nangyayari sa iyo at hindi umaalis, yung masamang karanasan na yan, ibig sabihin, kulang ka na sa pananalig sa Diyos. Kung ang mga unang Kristiyano nakagawa ng himala, posible din po sa atin kung maniniwala tayo sa Diyos. At anong ibig sabihin ng paniniwala? Huwag mo lang hawakan ang sarili mong buhay. Ipahawak mo sa Diyos. Allow God's hand to touch you, to guide you, to be with you. At makikita niyo po, makakagawa kayo ng himala at milagro. This life is not about us. This life is about a God who creates something beautiful with us. Pag ikaw ay nagsarili, makikita mo, hihirap ang buhay. Papangit ang buhay mo. Pero kung magpapahawak ka lang sa Diyos, napakaganda ng mga bunga na lilitaw at mararanasan mo. Ano po sa tingin nyo yung pinaka makapangyarihang parte ng ating katawan? Maaari yung iba sasabihin nila yung isip, yung utak ng tao. Dahil yan, ginagamit niya sa pag-iisip. Pwede po. Maaari yung iba sasabihin nila makapangyarihan ang puso. Dahil pag wala ang puso, mamamatay ang tao. Pero alam niyo po kung ano yung pinakamakapangyarihan na parte ng ating katawan? Ito po mga kamay na ito. Bakit ang mga kamay? Hindi lang po dahil tayo makakapagtrabaho, hindi lang dahil madedepensahan mong sarili mo sa mga panganib, pero mapanganib ang dalawang kamay na ito pag pinagsama mo sila. Ibig sabihin, nagiging makapangyarihan sila pag ikaw ay nananalangin, pag ikaw ay nagdarasal. Amen? Sabi po nila, ang buhay ng tao ay parang lapis. Pero ang lapis, para makasulat yan, kailangan merong humawak. Amen? Dahil parang lapis ang buhay mo, dapat huwag kang mag-alala. Dahil kung man magkamali sa pagsusulat, meron naman pambura. Huwag tayong mag-alala. Dahil kung ang Diyos ang umahawak sa atin, parang lapis, hahayaan ba niya na makasulat, makaguhit, o makagawa tayo ng masama? Bakit nagiging walang kwenta, walang halaga ang buhay mo? Dahil ayaw mong ipahawak ito sa Diyos. Dahil malayo ka sa Kanya, nagsasarili ka. Isa itong panggising sa ating lahat. Ang buhay na ito ay magiging mahalaga lang, maganda, mabuti at kapaki-pakinabang sa tamang kamay. Wala ng kamay na dapat humawak sa atin kung hindi ang kamay ng Diyos.